Hi everyone! My name is Leia and today pag-uusapan po natin yung paano ako nag-file ng tax return dito. Kasi may nag-chat sa akin before sa TikTok. Hi Ma'am Leia, thank you po for your informative contents. You're welcome. Next content suggestion, how to apply for tax refund if kaya po please. Danke. So, sa mga bago lang po dito sa page ko, I am Leia. I am a Filipino physical therapist here in Germany. So, actually, bago lang po ako. Kakadating ko lang last year, 2025, end of April. So, nakapag-file ako ng tax return last month for month of 2020, for year of 2025. So, yun na-file ko lang is May, June, July, August, September, October, November, December. So, 8 months lang yon. Pero yun nakuha ko po not bad. As in, 4 digits, hindi ko expect. Pero, napagtanggol tayo. So, saan ba ako nag-file and paano yung process? So, dito po, syempre may mga Filipino community. So, nagtanong-tanong tayo kung ano yung best mga applications ba or Steuer Berater ba. Pag-applications kasi sa bahay ka lang din, lahat, sa bahay mo lang i-apply lahat. Kapag Steuer Berater, parang iniisip mo, parang ang toxic, pupunta ka pa din sa mismong certified tax advisor and then parang ang hirap kausap, bla bla bla, ganito. But, ganito po yung nangyari. So, meron tayong nakilalang isang Filipino Steuer Berater dito sa Germany and then under po siya sa legitimate company. So, nag-apply ako sa kanya nag-inquire ako sa kanya about ang tawag dito, about tax return and then via online lang po, email. And then, nag-send siya ng link kung saan ko ilalagay lahat ng resibo ko. Like, yung pinadala kong, nilagay ko lahat na resibo is yung mga padala sa Pilipinas, yung mga sinisend ng resibo ng mga Wise, Tap, Nala, lahat. Tapos, pati yung ibang receipt na pwedeng i-tax refund, nilagay ko din. Sa year 2025 na receipts lang. And then, lahat din ng payslips. Tapos, magbibigay din yung company mo kung nag-work ka yung tinatawag na loan steuer the shiny gum. Yun ba yun? So, hindi ko sure. Sorry. Pero check ko mamaya. And then, lahat yon ilalagay mo lang siya. Sa 8 months na yon yung estimation na nakuha ko is 4 digits din. So, sayang siya, di ba? Ang laki. 8 months lang yung final ko. Sobrang sayang siya. So, kaya yung nangyari po, so, nag-email ako, nag-inquire ako sa Steuer Berater. Nag-send siya ng email kung saan ko ilalagay lahat ng resibo. Online lang din. And then, nagpadala siya ng sulat na katunayan na yung Fallmact or yung parang SPA na pumapayag kang mag-apply siya ng tax return in their company. Nire-represent nila yung company nila. And then, after that, nag-send ulit siya ng sulat na kung saan nandun na yung draft ng mismo application mo ng tax return. Ginawa na nila lahat. Pipirmahan mo na lang and then ipapadala mo ulit sa kanila. So, yung nasa bahay lang ako, wala akong taon nakausap, email lang din, chill lang. Pero yung magbabayad ka sa Steuer Berater ng 140 euro, and this time 140 euro, pero hindi ko na po alam kung magtataas ba yun or bababa pa. And then, ngayon, sabi niya sa akin, napadala na nila yung application ko for tax return sa mismong napadala na yung, pumasok na yung applications ko, yung estimate is 4 digits. So, yung matatanggap ko pong tax return na babalik sa akin na pera is dadiretso naman sa bank account ko. Estimated is 3 months. So, hindi ko pa kasi nare-receive kaya hindi ko alam kung magpa-file na, gagawa na ba akong vlog about dito. Pero gusto ko lang i-share na mas maganda pong mag-apply sa Steuer Berater unlike sa mga applications. Kasi kapag applications, medyo mahirap kasi hindi nila kinoconsider kapag nakakapagbadala ka ng pera sa Pilipinas na under sa pangalan mo. Kasi gusto nila dapat under dun sa taong sinusupport mo or dun under sa bank account ng family member mo. Or actually parents lang dapat Tapos may maintenance declaration, ganun. Pero dito sa Steuer Berater, kasi sila na yung gagawa lahat, hindi siya ganun kapagod actually. Sobrang chill lang. Hindi siya yung ina-expect ko na pupuntahan mo tao, kakausapin mo lahat. Hindi, sa bahay lang lahat, online lang po lahat. So, pinadala ko lang yung sulat. Parang 95 cents lang yung pinadala ko kapag binabalik ko yung email sa kanila. Kasi babayaran mo lang is yung stamp or yung brick market. Ganun. So, kung gusto niyo po mag-file ng tax return sa year 2025 or alam ko yung deadline this July 31,
if sa applications or until next year kapag Steuerberater. So may kilala po akong Filipino na nag-work. Kung gusto niya i-refer ko po kayo, sabihin nyo lang yung pangalan ko na ni-refer kayo ni Leia Nicolas, ganun. So this will be my email, ptleaingermany@gmail.com. I-email nyo po ako dyan and then isasend ko po yung information sa inyo para kung gusto nyo pong mag-file ng tax return. Para at least hindi rin po hassle sa part nyo at maipagtatanggol nyo yung ibang resibo nyo. So, ayun lang po. I hope this helps. Thank you so much and mabuhay! Bye-bye! Cheers!